Tumangging maghain ng plea si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa kinakaharap na kasong grave threat. Iginit ng kongresistang hindi siya nagpasok ng plea dahil nakabinbin pa ang musyong kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng Davao City Regional Trial Court sa kaso isinampa ng negosyanteng si Cristone Patria. Nagugat ang reklamo sa sinasabing pananakit ni Duterte sa negosyante sa bar sa Davao City. Oh, yan pa. Yan pala yung ano nyo. Oh, yan yung mga Duterte nyo na nanaksak ng bugaw. Aray ko. Oh, yung mga Duterte nyo na nanaksak ng bugaw, ayan, nakasuhan. Oh, paano hindi nagbabayad ng puday? Oh, Noong nakarang taon, kasama ng kongresista sa pagharap sa korte ang kapatid na si Vice President Sara Duterte na may kinakaharap ding kasong grave threats. oh, sarap maging bangag ng mga Duterte. Mga bangag! Ito pa naman, oh, lahat sila may kasong grave threat. Bangag! Bangag na Sara, nagbanta. Bangag na Pulong. Bangag na Panganibaste. Bangag na Chongking Kitty. Bangag na Piningger na Digong. Pamilyang bangag! Aray ko. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Oh, sino ngayon ang pamilya bangag? Yan ang pamilya bangag, tantad ng kaso dahil sa kabangagan. Sila mismo ang talagang nagtitake ng pagkabangag. Aray ko. Sa Quezon City Regional Trial Court naman, nagugat ang kaso sa Vice Presidente sa pahayag sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang asasin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Oh. Sa ngayon, hiniling na ng kampo ni VP Sara na ibasura ang kaso dahil sa sinasabing kawalan ng jurisdiksyon. Nauna na iginiit ng House Prosecution Team na hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba naman ang proseso sa paglilitis ng impeachment. Oh, yan po ha. Oh, eto, dugtong pa natin to. Oh. Alam nyo ba, mga kababayan, meron pong kumakalat na balita ngayon na nakakasuka. Aray ko. Nakakasuka po. Maduduwal kayo. Ano ba yan? Meron pong nakikipagkasundo kay BBM. Oh, akala ko ba weak leader ang aming Pangulo? Akala ko ba weak leader at siya ang bangag? Eh, sino ngayon ang bangag? Oh, bakit kayo nakikipag-usap? Saan? Sa bangag? Oh, nakikipag-usap po sila ngayon sa Pangulo. Nakikipagkasundo. Kapal lang mukha nyo, mga Duterte. Awat na daw po, awat na. Pag-usapan na lang daw po. Aray ko. Pag-usapan na lang daw po ito at itigil na mga kaso. Itigil na ang impeachment. Oh, itigil na. Walang tigil-tigil to. Oh. Nako, mga kababayan. Ha? Oy, para Eduardo, thank you. Sino si Manong Chavit? Hindi. Ang kampo po ng mga Duterte ngayon, nakikipag-usap sa Pangulo. Oh, mga DDS, paano yan? Kala ko ba kayo ang legit? Oh. Ba't nakikipag-usap na yung pamunuan ng mga Duterte na itigil ng Pangulo? Ano? Paano yan ngayon? Paano na yan mga DDS? Oh. Tigil na raw.
tama na muna daw. Oh. Itigil na raw po. Nakikiusap si Sara. Nakikiusap ang mga Duterte. Itigil na muna daw po. Halos dilaan ng itlog ni BBM. Wag na raw po muna. Ituloy-tuloy. Ang ginawa nilang katarantaduan, wag munang pansinin. Abay, ayan po ang mga Duterte nyo. Duwag! Sino weak leader? Yan ang sinasabi ko. Di ba? Parang si Digong nung nakaraan. Akala niya, mapapakiusapan niya si BBM. Pagising namin, nagulat kami. Breaking news! May namataan na makipag-usap sa Malacanang. Basa na, nakikiusap na wag nang ituloy ang mga kaso, ang impeachment, at iba't iba pang mga bagay laban sa mga Duterte. Ganun lang yon? Aray ko. Ganun lang yon? Ganun lang? Pagkatapos yung manira? Pagkatapos yung i-fake news ang Pangulo? Suko na po sila. Sumusuko na po sila kasi nga po, lahat ng mga ninakaw nila unti-unti nang nauubos. Ayaw nila dumating po o umantong yung pagkakataon na nabulatlat pa sa taong bayan ang lahat po ng katarantaduhan nila. Nauubos na po ang perang ninakaw ng mga Duterte. Nauubos na. Nagkakandaleche-leche na. Ngayon makikiusap kayo sa Pangulo. Ano kayo? Sabog talaga kayo no? Nagpapadala po ng mga alipores. Nagpapadala po ng alipores doon. Para makipagdialogo sa Pangulo. Yan po ang latest natin. May basbas ni Digong. Wala. Sana, Pangulo, huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag dyan na makipagkasundo dyan sa... Una pong ginawa nila, hindi direkta kay Pangulo. Yung mga nakapaligid muna kay First Lady na kinausap si First Lady na eto nga daw po ay ayusin na lang na parang wala naman daw pinagsamaan na ibalik na lang daw po yung katulad dati na magkasama. Total, parehas naman daw po na tumakbo as unit team. May ganun pa mga bagay. Ayusin na lang daw po. At kung ano man ang problema, at kung naman anong magagawang paraan, gagawa na lang daw po ng paraan. Ayan po ang sinabi nang nakapaligid kay First Lady. Diyan po nila pinadali. Ngayon naman, ito pong isa pong gabinete ni Pangulo, kinausap na rin. Dahil may connection siya, o may connection lang siya sa DDS. Pero casual lang, hindi yung talagang nakapanig siya doon. Siya ay nagbago na at talagang napakagaling ngayon. Na itigil na daw. Okay lang daw ito po okay lang daw po na hindi pauwiin si Digong. Hindi pauwiin si Digong. Pero yung kasalukuyan ngayon na nangyayari, dahil ito todo na ni BBM po ito Ito todo na ni BBM.
Itotodo ni BBM. Totodo na sila eh. Pero yung mga nangyayari ngayon, kaso ng impeachment, kaso sa mga local court, wag na daw pong anuhin, wag na daw ipurso pa, at pag-usapan na lang. Para hindi na daw lumaki, meron pang drama na unahin muna yung bansa, tutulong daw sila sa pagsugpo sa flood control, isusuplong daw nila talaga ang tunay nangyari, ibo-broadcast daw pa talaga nila kung sino na madamay at madamay. Yun po ang sabi na pinaparating sa Pangulo at pinaparating kay FL. No way. Wala na. Dire-diretso na tayo. Kita nyo? Tapos yung iba po na mga politiko dyan na kung magtanggol sa mga Duterte, gano'n na lang. Ngayon, ilalaglag kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, gagawin kayong sakripisyo nila Sara. Gagawin kayong sakripisyo nila Pulong. Gagawin kayong sakripisyo nila Digong, yung mga siraulong mga politiko na nagtatanggol sa Duterte. Ngayon, kayo ang sasakripisyo. Para sila ang masagip. Pinagtanggol nyo sila pero kayo ang ilalaglag. Ilalaglag ang ibang senador. Ilalaglag ang dating gabinete. Ilalaglag ang halos 30 congressman. Aray ko. Ano? Yan. Hindi na, diretso ka ngayon, Sara. Walang pakiusap to. Ewan ko pero ako sa tingin ko hindi po papayag ang Pangulo. Hindi papayag ang Pangulo nito. Hindi po siya papayag talaga. Kasi po, masyadong matindi na ang kawalangyaan ng mga Duterte. Kailangan po kalusin to. Kalusin na po ito. Kasi kapag hindi po kinalus to, pag hindi kinalos, lalong gagrabe yan. Alam nyo, dapat lang to, ginagawa ni BBM, buray na sa political record history ang mga Duterte. Wala po silang kwentang tao eh. Bangag na pamilya to. Aray ko. Walang kwentang tao, bangag na pamilya eh. Ayan po. Kasi nga po, kung mapapansin nyo, eto na po yung ginawa po ni Sandro, yun na po ay senyales na pinapaalam po. Kasi dati po, pansin nyo, hindi sila nagsasalita. Ngayon, nagsalita lang si Sandro. Yung pong ginawa ni Sandro ay saywar. Bigyan ko lang po kayo ng clue Sorry po sa nagsabi sa akin nito Pasensya na po sa nagsabi sa akin na tiga Malacanang nakausap namin. Aray ko. Kung matalino ka, alam mo bakit ginawa ni Sandro yon. Ginawa ni Sandro yon bilang saywar. Anong saywar? Saywar yon. Ibig sabihin, huwag kang makampante. Alam namin ang totoong kwento. Hindi kami nagsalita ng matagal na panahon, pero pag nagsalita kami, malulumpo kayo. Kita nyo? Diba? Hindi nagsalita si Sandro sa matagal na panahon, halos 4 na taon. Pero ngayon, nagpapa-interview. Pero ngayon, binubulat-lat lahat. Pero ngayon, sinasabi na walang harang lahat-lahat. Sinasaywar na sila. Na kayo ang dumaldal, kayo ang nameke, kayo ang naging fake news na matagal na panahon. Ngayon, eto na ang panahon. Yung mga kwentong hindi totoo,
kinuwento nyo. Ang kukwento naman ngayon, ang kwento na hindi nalalaman ng mga tao. Biro nyo po, nagsalita si Sandro. Nagulat tayong lahat kung gaano po inapi-api nung nag-aano ang Pangulo. Kung hindi totoo yun, hindi nila na-debunk. Kasi po totoo. Totoo. Humarap si Bongo. Yun na lang sa pangalanan ko. Hinarap ni Bongo. At yung dalawa pang tinutukoy niya. Yari. Ngayon, paano nyo madedebunk yun? Hindi nila madebunk eh. Hindi nila masagot si Sandro eh. Pero mo nagsalita lang si Sandro. Ngayon, sinasaywar na kayo ni Sandro. Ngayon, nakikipag-ayos kayo kaagad. Di ba? Tingnan niyo po. Konti pa lang sinabi ni Sandro, nakikipag-ayos. Wala pa po tayo sa exciting part. Wala pa po yung exciting part na pumunta si Digong sa Malacanang at halos lumuhod kay BBM para hindi isuko sa ICC. Wala pa po tayo sa exciting part. Wala pa tayong pumunta sa exciting part. Si Digong po lumuhod kay harap ni BBM para wag ipatigil ang pogo. Wala pa tayo sa exciting part na halos lumuhod si Digong kay BBM. Para po yung mga Chinese friends niya, wag nang ikulong. Hayaan na lang tumakas, wag nang habulin. Wala pa po tayo doon sa exciting part. Nung pumunta si Digong doon, nakikiusap. Huwag siyang isuko sa ICC. Huwag makipag-coordinate sa ICC. Tablayin ng ICC, gaya ng ginawa niyang pag-alis. Sundan ang sinabi ni Digong sa ICC noon. Yun ang gusto niya. Kala mo presidente pa. Samantalang nung presidente siya, ginago niya si BBM. Tapos pupunta ka ng Malacanang, ang kapal ng muka. Ang gusto niya, manipulayin yung ICC. Sundan yung letter niya. Sundan po yung letter niya papunta sa ICC. Isuportahan ni BBM yung letter na wala na kayong karapatan dito sa Pilipinas at hindi nyo pwedeng kunin si Digong. Aray ko. Ganun po ang gusto ni Digong. Kita nyo? Anong inisip ng Pangulo? Hindi pa pwede yan. 30,000 ang kailangan ng hustisya na nag-aantay. Tapos isa ka lang, hihintayin ka. Isa ka lang, ikaw ang pagbibigyan. Tapos mong pagbumurahin ng presidente, tapos mong sabihan ng bangag adik, kayo ang bangag, pusang ina nyo, bangag kayong pamilya. Ano, mga DDS? Ano? Yan ang sinasabi natin eh. Bilog ang bola. Biro mo, gusto nilang gawin sa Pangulo. Pagtapos yung walang may pagkasundo kayo. Yung pogo daw, wag daw tanggalin daw. Wag daw tanggalin. Hayaan daw na, at kung tatanggalin po, sabi, at kung tatanggalin po, hayaan na lang mag-operate yung iba. Walang iya po talaga. Walang iya po talaga. Tapos, meron pang sinabi po about relasyon sa China. Na gusto daw ng Pangulo na magkaroon ng relasyon sa China. Pwede daw po siyang maging coordinator. Si Digong, parang coordinator kay Xi Jinping. Pero nyo, ginaganon yung si Pangulong Bobo Marcos. Inahente pa ang China kay Pangulong Bongbong Marcos. Aray ko.
Kita nyo? Si Digong pa po. Kaya gaya po kawalang yayan. Ahente pa siya ng China. Kasi nga po, natataranta siya. Natataranta po si Digong no sa katarantaduwang ginawa niya. Tarantang-taranta siya. Kaya nga po nung nasa kapangyarihan pa siya, agad-agad niyang pinaalis ang ICC kay Sal Panelo. Gumawa sila ng letter. Umalis na tayo sa ICC para hindi tayo habulin pagtapos ng term natin. Pinasa nila. Hindi nila alam, si BBM hindi papayag. Sa pool. Pinakiusap ni Digong yun. Ang dahil pang inoper. Ganito, offer dito para sa China. Magkaroon ka lang ng magkaroon ka ng magandang relasyon sa China. Papautangin tayo niya ng ganitong kalaking pera. Yung pag-utang nila, may libre pa silang bibigay sa iyo na tulay. May libreng bibigay na tulay dito may libreng bibigay na tulay para sa lugar na gusto mo. 3, 5 tulay bibigyan. Makakautang tayo. Ahente. Makakautang tayo. Pero ang kapalit doon, putik parang binenta mo yung bansa mo. Na gaya ng ginawa ni Digong. Biro nyo, oo, nakautang si Digong sa China. Pero kita nyo naman po yung tubo, daig pa Bombay. Kada taon po lumalaki ang tubo. Lumalaki ang tubo. Grabe po. Kaya nababaon tayo sa utang. Yan po ang nangyayari ngayon. Nakikipag-usap na naman sila sa Pangulo. No way! Wag. No way. Hindi na uubra yan, boy. Aray ko. Hindi kayo uubra. Kasi, ang Pangulo ay para sa Pilipino. Ang Pangulo ay hindi sumasamba sa iisang tao. Diba? Ang mga Duterte aliado, sumasamba yan sa iisang tao. Ang mga alagad ni Duterte, sinasamba ang puwet ni Digong, ang puwet ni Sara. At ang mga Duterte pamilya, sinasamba ang puwet ni Xi Jinping. Hindi ganyan ang Pangulo. Ang Pangulo, ang sinasamba niya ang tao. Ang Pangulo, ang iniingatan niya ang tao. Ang Pangulo, ang inuuna niya ay ang tao. Taong ina nyo, mga Duterteng bangag! Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Di ba? Ganyan po yung mga ayop na yan. Kaya nga ako, mga kababayan, pasalamat ako, nakabitaw ako dyan. Puro ka demonyo na mapupulot nyo dyan. Puro ka walang yaan na mapupulot nyo dyan. Puro immoralidad! Ha? Puro immoralidad! Kaya puro immoralidad kayo. Puro immoralidad, ha? Puro immoralidad. Aray ko. Ha? Puro kayo sarap buhay, ang mga Duterte! Puro sarap buhay. Ha? Mga bangag! Mga Duterte, mga bangag. Mga bangag kayo. Aray ko. Yun. Ha? Mga bangag to mga to. Kanina, 500 million para sa mga guard. Gutom ang Pilipino!
Aray ko. Kayo. Ha? Ngayon, Ngayon naman, nakikipag-usap kayo pagtapos yung i-fake news, pagtapos yung nagpulburo ng Pangulo, papatayin nyo yung Pangulo, assassin. Aray ko. Ano dito eh? Ito na lang. Ito naman bilog. Lintek. Pagtapos. Pagtapos nyong, Bakit pagtapos nyong walang nyain yung Pangulo, ngayon, pis-pis? Walang pis-pis, mga ipis! Kusang ina nyo. Aray ko. Ilang taon nyo siniraan, pero mo 2 months pa lang yung Pangulo? 2 months pa lang yung Pangulo, papaalisin nyo na? Tapos ngayon, di nyo na kaya, makikipag-peace kayo? Aray ko. Kusang ina kayo, Walang peace-peace, mga ipis. Walang peace-peace, basag ka. Kusang ina, basag. Wala akong peace-peace dito. Binabasag ko na yung box ng misis ko dito. Aray ko. Yan po yan po ang latest natin. Madilim daw ang paligid.